Yun mga boss, magandang araw sa inyo mga boss. Ito, for today's video, i-share ko sa inyo yung aking ginawang DIY incubator. Actually, matagal na to, in-upgrade lang natin to, yung ating DIY incubator. So, i-share ko sa inyo yung 4 factors ng DIY incubator o ng incubator natin para makapag-hatch tayo ng marami o mapataas natin yung hatching rate ng ating mga itlog. Ito mga boss, ito yung ating DIY incubator. Yan, no? Nakikita nyo at ganyan na ang kulay niya. Dahil marami na siyang pinagdaanan. Matagal na natin itong DIY incubator na to. Ito ang kauna-unahan nating DIY incubator. Yan, no? So, yan mga boss, share ko lang sa inyo yung ginawa ko na yan. In-upgrade natin siya. Pinahiga natin yung ating DIY incubator. Dati kasi nakatayo yan, itong takip is nasa taas. So ngayon ito ginawa natin, lagyan natin dito ng bisagra o ng hinges yan. And then parang open yan ay pag ganito na yan, para na siyang pintuan mga boss. Yan, tapos ito yung pinakalock natin, naglagay tayo ng toggle latch. Yan. So, open natin. Yan. Para mapanatili natin na laging sarado. Kasi pag ganyan lang siya mga boss, bumubukas siya. So, kailangan natin ng lock. Yan. So, ito lang mga boss, yung ating DIY incubator. Yan. Lagyan natin ng tray. Yung ating ilaw. Yan. Yung ating ilaw ay 25 watts lang yan na defrosted lamp o incandescent lamp. Yan. Yan yung ating yan, yung ating incubator. So magsasalang tayo ng itlog. Ito mga boss to. Yan. Lagay na natin tong mga itlog ng ating bantam chicken. Lagay na natin dito. Yan, isa-isahin na natin. Yan. Kanina ko pa nailabas to galing sa refrigerator. Yan. So, sarado natin siya. Yan. Yun. Yan mga boss. Ang reading ng temperature natin dahil medyo matagal na buksan is 35.4. Yan. So, ang ginagawa ko dyan mga boss ay ang settings ng aking thermostat is 37.8 ay magka-cut off na yung ilaw niya, mamamatay na yung ilaw. And then 36.9 magka-cut in or sisindi yung ilaw. Yan. Kung mapapansin nyo mga boss, hindi ako naglagay ng tubig doon sa loob ng incubator. Sa umpisa hindi ako naglalagay kasi pinapanatili ko na tumaas yung humidity. Ito medyo bumaba yung humidity natin, naging 47% lang yung humidity. Yan, dahil nga medyo matagal natin nabuksan yung ating DIY incubator. Ito kanina ko pa ito prinihit kaninang umaga pa. Ngayon ay 6 o'clock na ng gabi. Yan. Kasi nga ang ginawa ko doon sa itlog, paglabas doon sa refrigerator ay inano ko pa. Hinayaan ko siya mag-moist and then in-air dry pa. Yan mga boss. So yun nga mga boss, i-share ko sa inyo yung aking mga nalalaman, yung 4 factors ng ating DIY incubator. Yan, itong ating DIY incubator natin. Marami na tayong napapisa dito na
sisiw o yung itlog. Nakapisa na to ng Texas, nakapisa na ng Rhode Island Red, nakapisa na ng Bantam Chicken, even sa Lovebirds nakapisa na to. Yan. So, yun nga mga boss, unang-una yan, sa 4 factors ng ating DIY incubator, kailangan natin dun yung temperature. Yan mga boss. So, sa temperature mga boss, kailangan natin yung tamang temperature para do sa itlog na ating isasalang dito. Kasi iba-iba ang kailangan temperature ng bawat itlog, bawat species ng ating isasalang dito. So ako, ang gawa ko dito, katulad yan, pagka sa manok, ang temperature ko nga ay ang cut in niya o magbubukas ang ilaw is 36.9 ang ginagawa ko. So, pag cut off naman ay 37.8. Yon, namamatay yung ilaw. So, hanggang sa umpisa at hanggang sa mapisa na yung itlog, ika 21 days, hindi ko na binabago yung ating temperature. As is na siya. Ganun ang ginagawa ko mga boss. So, yun ang una-una mga boss. Temperature, and then yung pangalawa natin, ay kailangan natin, very important din yung ating humidity. So ako mga boss, ang ginagawa ko, katulad nga yung pinakita ko sa inyo kanina, hindi ako naglagay ng tubig sa umpisa dahil kasasalang pa nga lang ng itlog ng Bantam Chicken natin dito. So pinapanatili ko na from the first up to 17 days na sinalang natin yung itlog, ay pinapanatili ko yung humidity na 50 to 60%. Yan ang humidity. So ngayon ang ginagawa ko pagka 17 to 21 days na, ang ginagawa ko diyan, doon na ako naglalagay ng tubig, pinapataas ko yung humidity sa loob ng ating DIY incubator. So ginagawa ko siya ng 60 to 70 o 60 to 80%, pwede pa. Pero hindi ko hinahayaan na lumagpas ng 80% yung humidity sa aking temperature. Kasi ang nangyayari doon mga boss, naranasan ko dyan, pag sumobra ng humidity yung ating DIY incubator, nalulunod yung mga sisiw. Nandun yung tendency na buo na yung sisiw natin, di ba? Pagka pick na sila do sa itlog, lumabas na yung tuka nila at sumobra ang humidity, nalulunod yung mga sisiw na mamamatay sila. So, yun mga boss, ang ating humidity. And then yung pangatlo natin mga boss na kailangan din ay ventilation. So, ito mga boss, hindi ko siya nilagyan ng blower o ng fan. Kasi ito ay maliit lang to mga boss, yung ating maliit lang yung ating incubator. So hindi na ako naglagay ng fan dito. Actually ang kailangan lang ng white fan yung may mga layer o may mga tray, di ba? Yung mga incubator na may mga tray na maraming tray o layer. So, kailangan ng fan para mag-circulate yung tamang temperature at kailangan tamang humidity. Yun ang trabaho ng fan sa ating incubator. So, ito, meron lang akong ventilation dito sa gilid. Pakita ko lang sa inyo mga boss. Yan. Nandito, yan o. Kung makikita ninyo, yan. Butas yan. Yan o, taas baba yan para meron ventilation na isa sa kailangan ng itlog na ating isinalang dito. Siyempre kailangan din nila huminga, lalo pagka magpipisa na yung itlog, andyan na yung kailangan nang makahinga yung sisiw natin. So yun mga boss, at ang panghuli sa factors ng ating incubator ay egg turning. Yan mga boss. So ako mga boss ay hindi naman ako egg turning ng madalas. So ang ginagawa ko dyan mga boss, simula pagsalang ko ng itlog
hanggang sa 17 days. Diyan lang ako nag-iikot ng itlog. Iniikot-ikot ko yung itlog para yun ang importante doon, maikot yung itlog para yung pagbuo ng sisiw natin sa loob ng itlog hindi lang nakadikit doon sa isang side. Kailangan equal ang init sa buong itlog na isinalang natin. So, yun mga boss. Pero, yun nga, ang gawa ko nga from day 1 to 17 days, doon lang ako nag-iikot ng itlog. Ang gawa ko sa pag-iikot ng itlog niya na hindi every hour o hindi every 2 hours o 4 hours, hindi. Ang gawa ko dyan mga boss ay twice a day lang. Yan, umaga at gabi lang ako nag-iikot ng itlog. Dahil nga syempre meron tayong iba pang ginagawa. Minsan wala tayo dito sa bahay. At ito manual lang naman itong ating DIY incubator. Pero hindi naman tayo nasisira sa ganun yung twice a day lang. So ito nga, tested na natin yung ganun pag-iikot natin ng itlog. So from day 1 to 17 days, doon lang ako nag-iikot twice a day. And then pagdating ng 17 days or 18 days to 21 days, hindi ko na siya ginagalaw. Inahayaan ko na lang yung itlog. And then minsan 18 days or 19 days nagpipisa na yung ating itlog. Minsan 21. And then ang pinaka-late na lang na naranasan natin dito sa ating DIY incubator is 22 days. Ika-22 days nila, tsaka pa lang nagpipisa. Yun na yung pinaka-late. Pero madalas 18 to 19 days nagpipisa na yung ating mga itlog. Yun. So, yun lang mga boss. Kung sakaling meron kayong mga kailangan, direktang mensahe lang kayo. Maraming salamat.